Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit sa kanya ang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwika ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Itinuturo ni Jesus ang landas ng tunay na kaligayahan, hindi ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa puso ng Diyos. Mapapalad ang dukha sa espiritu, ang mga nagdadalamhati, ang maaamo, ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Sa unang tingin, tila kabaliktaran ito ng inaakala nating masaya. Ngunit dito ipinapakita ni Jesus na ang tunay na biyaya ay nagmumula sa pagpapakumbaba, pagtitiwala at pagsuko sa Diyos. Ang dukha sa espiritu ay yaong kumikilala na kailangan nila ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang nagdadalamhati hindi iniiwan ng Diyos, sa halip sila'y pinapalakas at inaalibo. Ang maamoy hindi mahina, sila'y marunong magpigil at magtiwala sa katarungan ng Diyos. Ang mga nahuhumaling sa katuwiran ay pinupuno ng Diyos ng kanyang biyaya. Ang mga mapagpala, malinis ang puso at mapayapa ay larawan ng puso ni Kristo. Isang pusong marunong umunawa, magpatawad at magdala ng kapayapaan. At kapag dumating ang pag-uusig dahil sa pananampalataya, ipinapaalala ni Jesus na ang kaharian ng langit ay sa kanila. Sa gitna ng hirap at pagsubok, ang pangako ng Diyos ay nananatili. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong mga salita na nagbibigay liwanag sa aming landas. Turuan mo kaming maging dukha sa espiritu, mapagpakumbaba at lubos na umaasa sa iyo. Aliwin mo ang aming mga pusong nagdadalamhati at palakasin kami sa gitna ng aming mga pagsubok. Gawin mo kaming maaamo at sabik sa katuwiran upang ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso, punuin ng habag at kapayapaan, at gawin kaming mga tagapagdala ng iyong pag-ibig sa aming kapwa. Kapag kami inuusig at pinanghihinaan ng loob dahil sa pananampalataya, ipaalala mo sa amin ang iyong pangako na ang kaharian ng langit ay sa mga nananatiling tapat. Sa iyo namin iniaalay ang aming buhay. Amen.
Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.